Ngayong gabi sa Pinasarap. Hatid namin ang putaheng magpapainit sa inyong mga tiyan. Okay yung combination ng malambot na beef, tapos super lambot melts in your mouth na bone marrow, tapos lagyan mo ng crispy na chicharon bulaklak at saka crispy bagnet. Wow! Panalo siya. Wow! Ito yung pares. Workout siya, workout. Bigat! Grabe ang bigat. As kailangan mahalo mo hanggang doon sa pinakailalim, di ba? Sus Mariosep. Ang paborito nating pares, may ini-level up pa pala. Mga kapuso, nakatikim na ba kayo ng pares na nagkakahalaga ng halos 1,000 piso? Really good. Super tender beef. Yung lasa niya parang matamis ng konti. Good. Bagong sweldo ka man o inabutan na ng petsa de peligro, siguradong may pares na swak sa budget mo. Ito. Ganyan. Magkano yung gantong serving nyo? 70 pesos, may kasama na 70? siyang rice. 70 pesos, ang mura. May Sulit. kasama na siyang rice. Makikipares din sa atin ang isa sa pinakabagong Sparkle teen artist, si Monique Vasquez. At ipatitikim niya sa atin ang ilan sa mga kakaibang pares na siguradong walang kapares. Ito naman mga kapuso, yung mata. So ito hindi ko alam yung mafe-feel ko dito eh. Kasi first time ko siyang titikman. Medyo excited ako na kinakabahan. Pero feeling ko naman masarap. Curry bells naman. Sarap. So mga kapuso, yung lasa niya, naghahalo talaga yung lasa nung pares tapos nung balot. Para hindi ka talaga mauumay, uulit-ulitin mo yung lasa eh. Tsaka perfect siya sa kanin, feeling ko. May tatlong mahalagang sangkap ang pares. Braised beef o pinalambot na baka, mainit na sabaw at sinangag o fried rice. Isa ito sa paboritong pagkain nating mga Pinoy dahil bukod sa budget-friendly na, tiyak na mabubusog ka pa. Pero bago natin tikman ang mga nagsusulputang iba't ibang klase ng pares, back to basics muna tayo. Dahil dito sa La Loma sa Quezon City, matitikman ang original na pares. Hi, Chef! Hello! Hi, Chef Hello, Mike! Ako po si Cara. Cara. Uy, ito ba yung pang-pares? Yes, Ang yes. dami! Ilang Oo. kilo po lahat to? Around 50, 60 50 kilos? Oh my gosh! Grabe! Pang-pares lang talaga to. Pares lang. Ayan! Ayan ang mga baka. So, anong bahagi ng baka ito? Yan yung flank na part niyan. Okay. Tapos may kahalong shank. Oo. So flank and shank siya, yung pinaghahalo namin. Yun ang talagang mas okay na part. Oo, yun yung makaka-withstand nun. Habang bine-brace mo siya, lalong tumatagal, lalong lalabas yung flavor niya. So, okay lang yun. Mas okay yung may litid ng konti, Oo, ganyan. kasi- Tsaka may konting taba-taba. Para lalabas yung collagen niya, yung lasa ng taba niya, nagpa-flavor out siya. Kasi kapag ang ginamit natin, yung medyo malambot ng bahagi ng baka, pag Hindi. pinakuluan mo, baka Oo, mawawala na siya. magdi-disintegrate Oo, na yan siya. tama. Ah, grabe. Sige nga, Chef Mike, paano nga ba lutuin ang original pares? So, ito po yung Yan yung beef na-chop na namin, chinap na. oo. Gisahin muna natin yung... Magigisa ngayon tayo sa napakalaking kawa. Ganito talaga kalaking kawa ang gagamitin. Nag-start muna tayo sa luya. Luya muna. Luya muna. Para mas mabango. Oo, Talagang high heat, ano? high heat siya. Ano yan? Ipapa-brown yung luya. Palalabasin lang natin yung pinaka-aromatic ng luya. Tsaka ng garlic.
Ang recipe na ginagamit nila rito ay ipinasa pa raw sa kanila ng mga ninunong Chinese mula mainland China. At yung recipe ninyo, from 1979 up to now, after 44 years, Yung pa rin. hindi talaga nagbabago? Hindi, oo. Ah, talaga? Ang nagbago lang dyan yung the way na yung cooking time. Yung Kasi cooking nag-start time. kami, uling ang ginagamit. Talaga? So, Uling so, dati ang ginagamit? Ay, ano po ito? Yan yung parang caramelized na sweetener namin. Para magkaroon siya nung Tamis. caramel flavor siya. Yeah. So, hindi siya brown sugar lang? Hindi. Oo. Ah, okay. Kasi di ba yung lasa ng beef pares, maalat-alat siya na manamis-namis. So, yung nilagay ngayon ay parang caramel na pampatamis. Ito na ngayon ang beef. Wow, grabe. Kuya, ilang kilo yan? 10 kilos. Oh my gosh. Ay, dadagdagan pa. Sunod na ilalagay ang 40 kilos ng karne ng baka. Ano naman po ito? Yan yung concentrated na beef broth namin Ay, bakit pula ang kulay? na tinimplahan namin siya. Yan yung mga secret recipe. Aha! So, ito ay beef broth Oh. na meron ng iba't ibang mga pampalasa. Dalawang proseso siya. Yung isa, yung paggigisa, kung Oo. saan kinukoat na yung baka ng iba't ibang mga pampalasa. Tapos mamaya, pakukuluan natin siya. High heat muna para pumasok muna lahat ng lasa, mag-share Oo. siya. Oo. Tapos mamaya low heat naman kasi dahan-dahan na natin palalambutin siya. Okay ka pa, kuya? Lalakas ang bisig mo dito, kuya. Gaano katagal maghahalo dito? 30 minutes. Sa laki ng kawa at syanse, na-curious tuloy ako kung gaano nga ba kahirap maggisa ng ganito karaming karne. Ay, try na. O, sige. Workout siya, workout. Bigat! Grabe ang bigat. As kailangan mahalo mo hanggang doon sa pinakailalim, di ba? Sus Mariosep, ibang level. Kuya, kayo na po. Hindi ko kaya, promise. Papunta na tayo ngayon sa second process, which is bracing. Ang isang serving ng original pares ay 210 pesos. Palalambutin ang karne sa loob ng 5 oras. Pagkatapos palambutin, pwede nang lantakan ang original Pinoy pares. Wow! Ito yung pares. Super duper lambot ng beef. Tapos yung sauce niya, di ba usually yung pares medyo, ang alam mo, medyo manamis-namis siya. Ito, balancing-balanse yung tamis at saka yung alat. Chinese recipe talaga siya kasi meron siyang Chinese spices na hindi mo ma-pinpoint kung ano yun. Sarap. Yung sauce pa lang, panalo na eh. Yung lasa niya, yung flavor niya, hindi lang nandun sa sauce. Mismong dun sa meat, alam mong nanuot talaga yung flavor dun mismo sa sa karne. Sarap. Panalo to. Sa paglipas ng panahon, nagsulputan na rin ng iba't ibang paresan mula sa abot kaya na less than 100 pesos to almost 1,000 pesos. Mapapawala-stick ka raw sa isang paresan sa Makati. May complete meal ka na sa halagang 70 pesos lamang. Papa! Yan ang pinuntahan ng Sparkle teen artist na si Monique Vasquez, ang kainang nagsiserve ng Wala Stick Pares. Ate Malu, matanong ko lang, bakit nga ba Wala Stick Pares ang pangalan nito? Sabi nila na wala stick, yung parang expression nila na masarap.
Kakaiba ito sa nakasanayan nating pares dahil maliban sa karne ng baka, may kasama itong laman loob ng baka tulad ng tumbong, balat ng baka, at isaw ng baka. Pati mata ng baka kasama na rin. Ate mo, yung nakita ko na kapag start ka na mag-boil, ano ba yung mga binoboil mo? Bali, ito yung pre-cook na siya. Napakuluan ko na siya mula pa nung 10 p.m. 10 p.m. Oo, kahapon. Kagabi pa, Yes, oo. kagabi pa. Ito, meron Grabe, siyang no? tuwalya, meron siyang isaw, tumbong, balat. Halo-halo na siya, Monique, para mas lalong lumasa. Sa pinakuloang mga laman at laman loob ng baka, isasama ang sili, sibuyas, luya at celery. Lalagyan din ito ng sikretong spices. At ang kanilang pampasarap, sikretong gatas. Pero hindi naman talaga siya gatas. Kumbaga, yun lang yung hindi pinaka, kasi color white siya eh. Parang, ano to? Siya yung nagpapalinamnam sa wala stick natin. Titimplahan ito ng toyo. Sunod na isasama sa pinapakulo ang taba ng baka. Hayaan lang itong kumulo. At pagkatapos, pwede nang tikman ang wala stick pares. Pag tinignan nyo siya, ibang-iba siya sa pares talaga na makikita mo. Kasi ito mas lighter. Feeling ko mas creamy siya dahil doon sa secret ingredient na nilagay kanina, yung parang milk. Creamy nga. Creamy. Creamy nga siya. Ngayon, titikman ko yung lamang loob. Kasi pag tinignan nyo, oh, ang dami niyang laman. Titikman natin yung tumbok. Chewy siya. Ito naman yung isaw. Ito, hindi pa ako nakakakain na to with pares kasi sanay ako nakainin siya sa ihaw. Malambot yung isaw nila, guys. Mga kapuso, ang sarap ng isaw. Gustong-gusto ko yung isaw. Ito naman, mga kapuso, yung mata. So, ito hindi ko alam yung mafe-feel ko dito eh. Kasi first time ko siyang titikman. Ever since di ko pa siya natitikman. So, I'm gonna try this. Medyo excited ako na kinakabahan. Wait, gusto ko yung lasa niya kasi ano eh. May onting sebo yung ice. Di ko ma-explain yung lasa, pero naa-addict ako dun sa lasa niya. Tapos chewy, tapos parang yung eyeball. Pag kinagat mo, dama mo na, ay, ito yung eyeball. Nakagat ko yung eyeball, kinakain ko na yung eyeball. Parang ganon yung feeling eh. Magtungo naman tayo sa Cavite kung saan patok ang pares dito dahil sa mga sahog na putok-batok. Una-munang magigisa ng sibuyas at bawang. At pagkatapos, igigisa na rin ang karne ng baka. Gigisahin ang karne ng baka sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. At pagkatapos, isasama na rin sa paggisa ang luya. So, para saan ang luya, sir? So, ang luya naman po, so ang luya naman, ma'am, ang main purpose natin dito para mawala. May mga pagkakataon kasi na may mga baka tayo nabibili na Malansa. ang term nga nila maanggo. Titimplahan ito ng toyo at patis at lalagyan ng star anise. Titimplahan ng paminta at lalagyan ng celery at carrots. Eto guys, yung cornstarch nilalagay ito ng mami ko sa sa usawa ng mga fishball. Lalagyan ito ng slurry para lumapot. Para magkaroon ng manamis-namis na flavor, lagyan ito ng kaunting asukal at mais. Pagkatapos mapakuluan sa loob ng 3 oras, ready na ang ating pares. But wait, there's more! Dahil lalagyan pa nila ito ng chicharong bulaklak, bagnet, at ng all-time Pinoy favorite na balut. Yung balot po natin, ika-crack lang natin siya sa gitna gamit itong ating maliit na kutsilyo. So, biyakin lang natin siya sa gitna. So, ayan. Tapos yung sabaw niya, isasama natin siya dito sa
sabaw na ginawa po natin. So, Ayun no, ang sarap po. Ayan mga kapuso, ready na ang ating putok-batok na pares. Ito yung mga pampabata, favorite nila yan. May enjoy nyo na ang putok-batok na pares na yan sa halagang 90 pesos lamang. Tikman natin yung sabaw. Alam niyo, masarap siya. Natikman ko yung beefiness nung lasa niya. Ito ang beef. Ayan. Sobrang lambot ng beef niya. Perfect yun sa rice. Speaking of rice, ba't di natin siya subukan na sa rice agad, diba? Ayan, kuha tayo ng onting beef. Tapos, syempre, ang magpapasarap dyan, dagdagan natin ng maraming sabaw. Tapos, yung favorite ko, chicharong bulaklak at lechong kawali. Putok-batok to, guys. Feeling ko mahihilo ko mamaya. Ang sarap. Doon yung crunchiness nung chicharong bulaklak. Ang sarap! So, ayan mga kapuso, nandito na tayo sa pinaka-main dish, which is yung balot. Yun yung pinaka-twist na tong pares na to eh, oh. Ayan, teka, hatiin natin siya at ipakita natin sa inyo. Ayan. Ay. Ayan po mga kapuso, kitang-kita nyo naman. Ang sarap, di ba? May sabaw pa ng balot yan. Tikman natin kung ano yung lasa nito. So mga kapuso, yung lasa niya, naghahalo talaga yung lasa nung pares tapos nung balot. Para hindi ka talaga mauumay, uulit-ulitin mo yung lasa. Sunod naman nating titikman ang pares na meron pang ibang kapares. Ano raw? Noong 1979, nang unang naimbento o dumating ang pares dito sa Pilipinas, ang ginagamit lang usually na ingredient sa pares ay baka. Pero sa pagdaan ng panahon, after 44 years, ang dami ng iba't ibang mga ingredients na nilagay sa pares. Kasama ko dito ngayon si Chef Marge. Hi, ma'am. Si Chef Marge, sumikat yung kanyang paresan dahil yung ginagamit niyang ingredients, hindi lang basta-basta baka. Medyo nakaka-high blood. Yes. ng konti. So, para level up ng konti. Level up ng konti sa kalusugan. Diyos ko! Ang kakaibang sangkap sa pares na ito, bone marrow. Pero bago natin tikman yan, una munang maglalagay ng tubig sa kawali. Sunod na naglagay ng beef broth o yung pinagpakuluan ng baka. Lagyan rin ito ng luya para matanggal ang lansa. Titimplahan ng star anise at toyo. Hahayaan lang itong kumulo sa loob ng ilang minuto. Lalagyan ng kaunting asukal para mabalanse ang mga lasa. Pagkatapos, pwede nang ilagay ang pre-cooked na karne ng baka. Yung beef namin kasi, hindi ako nagpe-pressure. So, mga 3 hours. Ito pang isang tao lang Apo, ito na yung serving na to. 1 serving namin. Add lang tayo onting stock ulit, tubig. Tapos ito po yung cornstarch. Oo. Para papalaputan lang natin siya. Oo, kasi ang pares kilala siya dun sa kanyang malapot na na sauce. Kapag kumulo na, ready na ang ating pares. At para naman sa kapares ng ating pares, Lalagyan na natin ng mga putok-batok toppings. Yung ating bagnet. Itong bagnet, pinrito lang. Opo. Ganyan. Tapos, Ito yung chicharong bulaklak. chicharong bulaklak. Tapos, Okay. para sa finale, ito na. Torch tayo ng ng isang bone marrow. Bulalo. Ayan! lalagay na natin siya dyan. Pares overload! Tikman na natin!
pang sangkap sa pares na ito, bone marrow. Pares overload! Tikman na natin! Todo na natin to, kaya yung in-order ko, overload. May high blood na, may putok pulso pa, may crispy chicharon bulaklak pa. Ang pares overload na ito nagkakahalaga ng 270 pesos. So, itong pares na to, may bagnet, chicharon bulaklak, at bone marrow. Wow! Siyempre, hindi kompleto ang pares kung wala ang kanyang mga kapares, garlic rice, at saka yung sabaw. Itong sabaw na ito yung beef stock o yung pinagpakuluan ng baka. Malasa. Eto na, simulan na natin ang pagkain. Ayan. Lagyan natin ng bagnet, tsaka chicharong bulaklak. Wow! Malasa. Ang sarap ng sauce. Manamis-namis na maalat-alat. Lasang-lasa mo yung star anise. Subukan na ngayon natin ito with the bone marrow. Torched bone marrow. Tapos lagyan pa natin ng bagnet. Tapos sambal na natin itong chicharong bulaklak. Wow! Makasalanan! Actually, bagay yung flavor ng bone marrow doon sa pares, ha? Kasi yung lasa kasi ng bone marrow, parang buttery siya. Para siyang may butter. Ganun yung peg niya. Tapos bagay siya doon sa crispy bagnet and the crispy chicharon bulaklak. Panalo! Mga kapuso, punta naman tayo sa pares na para sa mga nakakaluwag-luwag. Dahil ang pares na ito nagkakahalaga ng halos 1,000 piso. Wala pang drinks yan, ha? Nag-pop-up event kami before na binenta lang namin to. Binenta namin siya for around 800 pesos. So yun, 800 pesos. Tapos, ang dami nagkakagusto. Una munang titimplahan ng asin at paminta ang beef short ribs. Sunod itong isi-sear o paiinitin sa kawali hanggang sa matos at magkaroon ng kulay. Damihan pa natin ng konti. Ngayon na tapos na yung karne, pwede natin simulan yung mga panggisa natin. Hihiwain lang natin yan ng small dice. Tapos sa bawang naman, kahit hindi slice lang natin siya. Maglalagay tayo ng madaming bawang para maglasang Pinoy. Pagkatapos, magigisa na ng sibuyas, bawang, at ang pampaitom. At ito yung isa sa mga twist namin. Isang condiment siya or ingredient na ginagamit sa Mindanao. Ginagamit to para sa dish na tiyulay itom. Magbibigay ito ng konting pait sa dish natin na magbabalance sa tamis. Tapos magbibigay din siya ng kulay sa ating sauce. Pagkatapos, i-deglaze ang pan. Pero sa halip na tubig o sabaw, alak ang ilalagay ni Chef. Ito ang cognac na isang uri ng brandy na nagmula sa France. Magtutusta rin ng cinnamon stick at star anise para lumabas ang aroma nito. Sunod na ilalagay ang beef stock na may dehydrated mushrooms. Para kasya lang yung beef natin sa pot, lilipat lang natin to sa mas maliit na pot. Sama nyo lahat ng nasa pan kasi sayang yung lasa niyan. Titimplahan ito ng kaunting dark soy sauce, light soy sauce, oyster sauce, at brown sugar. Pag nahalo na ang sauce, ibabalik na ang karne sa pan para pakuluin. Lalagyan din ito ng laurel, asin, at paminta. Ngayon na nababa na natin yung pot to a simmer, gagawa tayo ng tawag dito cartouche. Yung ginagawa ng cartouche, tumutulong siya naman sa pag-evaporate ng tubig pero binabagalan niya para mag-reduce yung sauce natin pero hindi naman siya magdadry. Kuha ka lang ng parchment paper,
Di naman kailangan na perfect. Fold mo lang ng isang beses. Fold mo ulit. Ito yung corner na to. Kunin mo, tapos fold mo ng ganyan. Tapos one last time ng ganyan. Para masukat mo yung size ng cartouche mo, kunin mo lang, i-measure mo lang galing sa middle ng pot. Tapos cut mo lang dito. Para mag-evaporate yung liquid, maglalagay din tayo ng butas sa gitna. Palalambutin dito sa loob ng 3 oras. At pagkatapos, ready na ang ating award-winning gourmet pares. At imbis na sinangag o fried rice, risotto ang katandem ng pares na ito. Really good. Super tender beef. Yung lasa niya parang matamis ng konti. Good. Sobrang sarap. Ang karne, napakalambot. A good balance siya ng may soy sauce. Marami akong natitikman, mga parang may mushroom. Mushroom risotto rin ito. Overall, actually a very good dish. Dahil sa pagiging malikhain nating mga Pinoy, nagagawa pang mas pasarapin at bigyan ng ibang twist ang mga putahing ating nakasanayan. Abot kaya man o mahal, ang mahalaga, pasok ito sa inyong budget at panlasa. Bigat! Magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinasarap.